Okay, another video. Video support lang tayo. Kasi hindi tayo nag-meet kasi mainit. So, ganun pa rin. Dumami lang yung trabaho ko nito. Mabuti kung nandun ako sa bahay. Di ba na ako makapunta sa bahay kay magta-time in man ako. Lugi ako nito. Huwag ka nang magreklamo, sir. Ay, nako. In an experiment in space, one proton sa space 2 is held fixed and another proton is released from rest a distance of 2.50 millimeter away. Oh, panagagawa ba to? But anyway, sabihin natin nagagawa to. So, meron kong dalawang proton na so positive charge. Dalawang proton, ano kalayo? Gaano kalayo? 2.50 millimeter away. Mantakin mo, ganong kaliit na proton, kaya nilang mapaghiwalay ng 2.50 millimeter. Sige lang, theoretical lang naman to. Pinang-compute lang yata to. First question, what is the initial acceleration of the proton after it is released? So, kung proton to sila, so basically, may charge to na, yung charge nito is positive 1.602 times 10 to the negative 19 coulomb. So, dalawang proton man ito, so pareho lang sila. So, by that, we can compute actually, tulad ng kanina, force is equal to ma. Diba? And equal to K, and then Q1, Q2 all over R squared. So, we can actually calculate acceleration, which is K, Q1, Q2 all over M, R squared. Diba? So, substitute tayo. 8.988 times 10 to the 9. Unit is Newton meter squared per coulomb squared. Multiplied ng Q1. Q1 is 1.602 times 10 to the negative 19 coulomb. So, positive to kasi proton to. 1.602 times 10 to the negative 19 coulomb. Tapos, all over mass. Mass of proton is, sinabi ko sa inyo, ilista nyo kasi nandun yun. Sa mga constant na naman, mass of a proton is 1.67262. 1. Constant to ha. 6767262 times 10 to the negative 27. Ganun sila kagaan. Kilogram ng mass ng proton. Isa sa kanila. Isa lang naman yung kinakalculate natin, of course. Mass of 67 kilogram. And then, yung distance nila is 2.50 times 10 to the negative 3. Tapos, squared. Meter squared. So, tingnan natin yung unit. Dito, may makakancel na kilogram. So, may masasalin na meter per second squared. Itong meter squared, cancel to ng meter squared dito. Yung kilogram, cancel. Na-cancel na natin. Yung coulomb squared, cancel ng column. So, yung matitirang unit is meters per second squared para sa acceleration, which is tumpak ganun. So, we are on the right track. 988 exponent 9 times 1.602 exponent negative 19 times 1.602 exponent negative 19 all over 1.67262 exponent negative 27 times 2.50 exponent negative 3 tapos squared. So, may lalabas na 22,000. 22,000. Ang lakas. Ang bilis ng acceleration. 22,000 meters per second squared. Or pwede tayong sabihin 2.2 times 10 to the 4 meters per second squared. Yun yung what is the acceleration of the proton. Yun yung acceleration niya, A. Diba? Baka itanong ko nito, gaano karaming G yan? G. So, i-divide mo lang yan ng 9.80665. So, na-imagine natin kasi yung isang G, yun yung nagpo-pull sa atin sa Earth. So, ito, gaano karaming G yan?
Ang dami, 2,250. 'Di ba ang bilis? Or kung you could just imagine kung merong gano'n na G na magpu-pull sa'tin, talaga hindi tayo makakapaglakad sa surface na 'yun kasi ang bigat nun, 'di ba? Gano'n. Okay, thank you guys. Tingnan muna natin yung answer dito. Baka nagkamali si sir. 2.21 times 10 to the 4. Oy, 2.21. 2.21. Bakit 2.21? Sa akin is 2.20. Oh, sorry. 2.21 nga. 22,065. 065 dito. Dito, pag kuha ako dito is 2.21. But anyway, yung answer is 2. Anyway, thank you guys for listening.